chapter 3. Basahin po natin muli ang whole chapter. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 17. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Amen. Sa litang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay tayo sa verse 17. Verse 1, This know also that in the last days perilous time shall come. 2, kayo po. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient, ignorant, unequal, unholy. Without natural affections, truce breakers, false abusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good for. Haters, heavy and high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. 6. For those short are given to drink in houses, and lead captive to the woman and Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. 8. Now as righteous in numbers bestowed Moses, so do this also receive the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was then. But thou also we know and doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. 12. Yea, all that believe on me, Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14. But believe thou in the things which thou hast heard and hast been taught, knowing whom thou hast heard. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Verse 16. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, altogether ready read, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po naunawaan po namin ng bawat isa yung salitang pagtawag sa iyo ng Ama. Na kami po sa umagang ito, simula na kami tumanggap sa aming pong Panginoong Hesus na nanampalataya, kami po ngayon ay iyong mga anak. At nawa maunawaan ng bawat isa na kami, ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, tapat kailan paman. Ikaw ang aming Diyos na mapagbiyaya. Sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang, patuloy mo pa rin kaming iniingatan at pinagpapala. Ito ay isang napakagandang kagalakan at ang pagsunod sa iyo ay magbubunga ng kagalakan, kaayusan, kaginhawaan, kapayapaan at kaunlaran. Upang tayo ay tumigil, walang dahilan upang tayo ay sumuko sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, sapagkat ipinangako na sa atin ang katagumpayan. Amen po ba? So mga kapatid, but thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. So yun po yung pangako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong titigil sa ating paglilingkod. Huwag tayong titigil sa ating pagsunod sa mga kalooban, utos ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Continue. So mga kapatid, mga minamahal, ibig sabihin ng salitang continue, talagang cease not, huwag kang titigil. Amen po ba? So mayroon na ba kayo nakita na talagang kasi yung paglilingkod po natin, mga kapatid, mga minamahal, ay inihalin tulad dito sa salita ng Diyos at inihalin tulad nga sa sulat ni Pablo na ang ating pong paglilingkod ay katulad ng isang takbuhin. Diba? Tingnan po muna natin ang ating po mga Bible sa Hebrews chapter 12, verse 1. Tingnan po natin. Sabi po dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience. Let us run with patience, mga kapatid, mga minamahal, na tayo po ay tatakbo na mayroong pagtitiis, the race that is set before us.
Sino sa inyo ang nakapanood ng takbuhan, ng marathon? Diba, may mga tumatakbo at may nakita na ba kayo na tumigil? Papahinga muna ako. Pagod na ako. Meron ba kayo nakita tumigil sa marathon, sa takbuhan? Wala. At saka ulit kapag mayroon na siyang konting lakas, ay saka ulit siya tatakbo. Meron ba kayong nakita gano'n, mga kapatid, mga minamahal? So mga kapatid, wala po tayo nakita na tumatakbo na tumigil sa marathon. So ito po yung nais ng Diyos sa atin, continue daw. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ayaw ng Diyos sa atin na tayo po ay on and off. Sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba. Ayaw ng Diyos na tayo ay on and off. Anong ibig sabihin ng on and off? Ngayon, sasamba tayo. Next week, hindi na ulit. So, sabi po ng mga talata, continue. Ibig sabihin, walang tigil, walang patig. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun po ang ibig sabihin ng salitang continue. Na tayo po mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo titigil sa ating pagbibigay. Amen po ba? Hindi tayo titigil sa ating pagbabasa ng Bible araw at gabi. Hindi tayo titigil ang ating pagpe-pray. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Hindi tayo titigil sa pag-aakay ng kaluluwa. Continue daw. So sabi po ng mga talata, but continue thou in the things which thou hast learned. So ano ba yung ating mga natutunan? Ano ba yung mga itinuro sa atin? Hindi tayo titigil sa ating pagpapatawad sa ating kapwa. Hindi tayo titigil sa ating pagmamahal, pag-ibig sa ating kapwa. Ayan po ba? Sino po ang ibig sabihin ng salitang continue? Hindi tayo titigil, hindi po tayo susuko. So mga kapatid, mga minamahal, continue daw. So mga kapatid, dalawang bagay. So, at ang desisyon ay nasa sa atin. Amen? Ang desisyon ay nasa sa atin. So, continue, dalawang bagay. Continue daw doing good things or bad things. Alin ang ating pipiliin? Diba? Good things or bad things. So mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin, continue in doing good things. Stop in doing bad things. Stop in doing bad attitude. Yung po ang nais ng Diyos. Kundi talagang good things, mabubuting bagay. Continue in serving the Lord. Continue. So alin ang ating pipiliin? Serving the Lord or serving the world? Maglilingkod sa Panginoon, hindi ko pwedeng sabay, hindi ko pwedeng dalawang paglilingkuran. Ang sabi po ng mga talata sa Matthew 6:24, no man can serve two masters. So saan, alin ang pipili natin? Continue in serving the Lord or continue in serving the world? So sabi po sa mga talata sa Joshua 24:15, choose you this day whom ye will serve. Piliin mo mula sa araw na ito, sino ang iyong paglilingkuran. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napansin ko po kasi, bakit ito yung mensahe? Sabi nga, overseer daw ako observer So, salamat sa mga kapatid at talagang nagpapatuloy, talagang nakikita ko ngayon yung init ng inyong mga fellowship, di ba? So, salamat po sa ganung mga bagay, sa ganung sitwasyon, salamat. Amen po ba? So, ngayon mga kapatid, ang nais sa atin talagang hindi lamang ngayon, kundi talagang ito ay dapat tuloy-tuloy, continue. Amen po ba? Kahit talagang maliligalig, di ba? Kahit talagang napagkakaisahan na, continue pa rin. Kahit talagang mamumulupi na sa pagbibigay ng tinapay, continue pa rin. Di ba? Mayroon ba? Mayroon tinapay ba dyan? Continue. So kahit gusto nang i-friend ka, ang bakery, continue pa rin. Di ba? So kahit talaga mamulubi na sa pagpapakain, continue. So mga kapatid, mga minamahal, continue in serving the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay. The Lord our God, His words tells us, una, not to faint. Not to faint in serving the Lord Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin ng salitang continue. Magpatuloy. Huwag kang mapapagod, huwag kang magsasawa na tayo ay maglingkod. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, continue not to faint in serving the Lord. Ang sabi po dito sa verse
10, 13, and 14. Tingnan niyo po niyo pong Bible. But thou hast fully known my doctrine, sabi po ng mga talata, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. So mga kapatid, mga minamahal, continue not to faint in serving the Lord. Kahit mayroon pa mga kapatid, mga minamahal, na talagang backslider. Maraming backslider Christian. Minsan nga kahit nasa loob ng church, backslider po yan. So ang backslider mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po yung mga hindi nananambahan. Amen? Sapagkat sinabi nga ng mga talata na hindi ko lang matandaan kung sa Proverbs ba yun, na sinasabi na backslider in heart, doing his own way. So yung po mga backslider ay ginagawa talaga yung sa sariling kaparaanan, hindi yung kaparaanan ng Diyos. Nakita ba, Brother Edwin, yung backslider? Ating pong tingnan. Hindi makita. Nasa harap ko, backslider. Okay. Simulan na naman ang backslider, di ba? So, backsliding. Tingnan natin, backsliding. Sa Proverbs. Lampas na. Wala. Proverbs 14:14, tama. Okay, tingnan po natin. Papaliwanag lang po natin, sino ba ang backslider? The backslider in heart, di ba sabi dito, shall be filled with his own ways. So mga kapatid, mga minamahal, kaya ang sabi po ng mga talata, ang backslider hindi lamang yung mga hindi na nananambahan. Maging ang nasa loob ng church ay meron pong backslider. So yung ginagawa ang kanyang sariling kaparaanan, di ba? Na talagang uma-attend ka sa church sa oras na gusto mo. Yun po yun. Na hindi ka uma-attend ng Sunday school. Diba? Nandito ka sa loob ng church pero hindi ka uma-attend ng Sunday school. That is your own ways. Hindi yan yung paraan ng Diyos. So mayroon po tayong Sunday school. And a good man shall be satisfied from himself. Na mayroon talagang itinuro yung tamang paraan ng pagbibigay. Pero nagbibigay ka sa paraan na gusto mo. Yun po ang backslider. Amen po ba? Na talagang ikaw ay nagsusuot ng sarili mong kagustuhan, di ba? So meron po tayong tinatawag na modest apparel. Modest apparel. So kung sinusunod natin ang sarili nating kagustuhan, hindi yung paraan ng Diyos, we are backslider. So mga kapatid, mga minamahal, though some believer are backslider, backbiter, barbarian, better than us, and bitter, di ba? Bitter. So mga kapatid, ang utos sa atin, continue daw. Not to faint in serving the Lord Jesus Christ. Makikita po natin ang mga backslider na ito, mga backbiter na ito, mga barbarian na ito, ang bitter na ito, dito po sa mga talatang verse 2 hanggang 5. Sabi po ng verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. So yan po yung mga backslider, backbiter, yan po yung ugali ng mga backbiter. Diba? Maayos kapag kaharap mo. Diba? Pero pag talikod mo, ay kung ano na ang sasabihin sa iyo. And then without natural affections, truth breakers, false accusers, and continent, fierce despisers of those that are good. Na talagang yan po yung mga barbarian, na talagang ang barbarian, sila po yung talagang hindi maayos ang pag-uugali. Diba? Sabi nga ay sa salita ng iba ay yung mga hindi nakapag-aral. Pero meron namang mga hindi po nakapag-aral, maganda ang ugali. Mas maganda ang ugali kaysa doon sa nag-aral. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin yung ating pong attitude. At sabi pa ng verse 7, tingnan nyo po verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ito po yung mga matalino pa sa iyo, better than us. Diba? Sila po ay nagdudunungan, diba? Yan po yan.
So mga kapatid, maaari meron pong ganyang mga Kristiyano na talaga para baga mas mataas siya kaysa sa iyo, mas magaling siya kaysa sa iyo, mas matalino siya kaysa sa iyo. So mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Continue daw not to faint in serving the Lord Jesus Christ. And then mga kapatid, mga minamahal, merong mga Kristiyano bitter. Diba? Meron pong bitter. Mapait talaga. Ang palaya yan. Mahirap yun, mapait. Kaya mga kapatid, mga minamahal, saan ba natin kukunin dito ang bitter? So sabi po dito, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. From such turn away. Talagang bitter, lumalayo yan sa iyo. Diba? Bitter. So mga kapatid, mga minamahal, not to faint in serving the Lord Jesus Christ, though some believer are backslider, backbiter, barbarian, better than us, and bitter. So mga kapatid, mga minamahal, continue. No pain, no gain. Amen? Kung tayo po ay titigil sa ating paglilingkod kay Kristo, hihinto tayo, tayo ang talo. Tingnan po natin ang ating po mga Bible sa Galatians chapter 6 verse 9. Ito po yung mga talata. And let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tayo ay aani, tayo ay magtatagumpay, tayo ay giginhawa kung hindi tayo mapapagod if we faint not. Kaya mga kapatid, mga minamahal, continue. Huwag po tayong titigil o susuko. So, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga utos ng Diyos. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Diba? I shall not be moved nga eh. I shall not be moved. So, ibig sabihin po ng I shall not be moved, ikaw ay hindi aalis sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Hindi ka aalis sa pagsunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga utos. I shall not be moved. Kanta tayo dito ng kanta ng mga ganyang awitin, tapos pamaya-maya, bukas sa mga kalawa, sa susunod na taon, wala na. So mga kapatid, na-move na, nadala na ng baha, nadala na ng bagyo, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, I shall unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. So kung alam natin na ang ating mga ginagawang ito, ang ating pagpapagalang, ating paglilingkod, ay hindi mahuwi ng walang kabuluhan. So kung alam po natin yon, tayo ay magpapatuloy. Hindi titigil, hindi susuko. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Tingnan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Sabi po ng mga talata, mga kapatid, mga minamahal, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Tayo po ay tumanggap ng kanyang awa, ng kanyang habag, dahil doon hindi tayo napapagod. So mga kapatid, magpatuloy po tayo, not to faint in serving the Lord Jesus Christ. Last verse, Job chapter 42 verse 12. Tingnan niyo po, kaya nga sabi kanina, no pain, no gain. Napakaganda ng nangyari kay Job. Napakaganda ng nangyari kay Job. Job chapter 42 verse 12. So the Lord blessed the latter end of Job. So pinagpala ng Diyos ng Panginoon ang mga huling araw ng buhay ni Job. More than his beginning. More than his beginning. Nang mas higit doon sa kanyang pagsisimula. Amen po ba? Hinigitan ng Diyos yung simula ni Job. At sabi po dito, for he had 14,000 sheep. So binigyan ng Diyos si Job, ng Panginoon si Job ng 14,000 na dati ang kanyang alagang sheep, tupa ay 7,000. Dinoble po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, continue. And 6,000 camels, dati ay 3,000 po yan. 3,000. And then, in the 1,000 yoke of oxen, dati ay 500, naging 1,000. And 1,000 sheep asses. Kaya mga kapatid, mga minamahal, no pain, no gain. Continue po tayo, huwag po tayong titigil.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang dami talagang mensahe ng salita ng Diyos. Napakarami pong mensahe. Hindi ko na po matandaan kung ilang beses na pinangaral ang 2 Timothy whole chapter na ito. So pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, but continue daw. Ano po yung nais pa ng Diyos sa atin? Ano yung pinapahiwatig, itinuturo ng salita ng Diyos? Sabi po ng verse 1, mga kapatid, this know also that in the last days perilous times shall come. So mga kapatid, mga minamahal, continue. Ibig sabihin, not to fear in serving the Lord Jesus Christ. Mapanganib man, amen po ba? Mapanganib man, gisingin ang natutulog, mapanganib man. So, huwag kayong matakot. Magpatuloy po kayo. Magpatuloy, huwag matulog. Okay? Magpatuloy, huwag tutulog. So, not to fear in serving the Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, maaari talagang mapanganib ang ating panahon. At mayroon pong ikinukulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. At talagang marami ang hindi naniniwala sa Bible. Talagang sasabihin sa iyo ng iyong mga babahaginan, tuturuan, ay alam ko na yan. So hindi ko lamang talaga patulan na sige nga po, tatanungin ko kayo, hindi ko po gawin yun at baka talagang magalit pa sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, si Pablo, ano sabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So si Pablo ay hindi po natakot na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya sabi po dito sa verse 11 ng 2 Timothy chapter 3 verse 11, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured. So hinarap po lahat ito ni Pablo. Ang mga pag-uusig na ito, mga pagtitiis na ito, kapighatian, gutom, hindi siya natakot magutom, hindi siya natakot mawala ng pera, hindi siya natakot mawala ng bahay, hindi siya natakot na mawala may isusuot ng damit. So siya po ay nagpatuloy, hindi siya tumigil, at ang sabi nga po dito, but out of them all the Lord delivered me. Amen? So sa lahat ng iyon, iniligtas ako ng Panginoon. So hindi lamang sa panganib, maging sa gutom man. So siya po ay iniligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, continue. Alam nyo, sabi nga, I have fought a good fight. I have finished my course. So may mga estudyante, some students are not able to finish their course because of fear. Maraming mga estudyante hindi nakagraduate dahil sa takot. Fear because subjects are difficult. Mahirap ang mga subject, kaya hindi nakatapos ng pag-aaral, tumigil. So yun po yung kanilang isang dahilan, takot. Dahil mahirap ang subject, nag-shift ng another course, nahirapan na naman, natakot na naman, another shift na naman. Diba? So nakailang course na hindi natapos. Fear because short of finances, kulang sa pera. Pero alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, observer ako. Diba? Meron po mga tao o estudyante kahit kulang sa pera, kulang na kulang, hindi lang basta kulang, kundi talaga as in kulang na kulang sa pera, but still, they are able to finish their course. They graduated. Sila ay nakatapos kahit sila ay kulang na kulang sa financial support. Bakit? Nandoon ang pagpupursige na sila ay makatapos. Sila ay kumuha ng mga scholarship, sila ay nagtrabaho, sila ay nagtipid. Nagtitipid ba mga estudyante ngayon? O kapag binigyan ng baon ay ubos agad. Isang oras pa lang nakakaalis ng bahay, ubos na. Diba? Ang bilis namang nauubos ng 200, 300. 2 oras pa lang nakakaalis ng bahay, ubos na agad. Magte-text na agad, Ma, pa-Gcash naman. So mga kapatid, mga minamahal, meron po mga estudyante talaga kahit kulang na kulang sa pera, still sila po ay nakapagtapos. Amen. Kaya hindi po yan dahilan para hindi makagraduate. Some students, mga kapatid, mga minamahal, hindi nakapagtapos. Fear because
they are a slow learner or because slow learner, mahina daw yung utak nila. Natakot sila. Ang tatalino ng mga kaklase ko. Titigil na ako sa pag-aaral. Natakot. Pero mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay kulang. Kulang sa buhok. Kulang sa kapartner. Lahat tayo maraming kulang. Kulang tayo sa kaalaman. Alam po ba? Kulang sa kaalaman. Sapagkat yan po tayo, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Basti, meron pong mga estudyante kahit sila po ay mahina sa klase, pero nakagraduate. Nakagraduate, hindi lang basta nakagraduate, maganda ang buhay ngayon. Amen po ba? Kasi hindi po yan dahilan para tumigil. Hindi yan dahilan para sumuko. So mga kapatid, mga minamahal, tunay na mahirap po mag-aral. Pero ginawa ng mga ito, nag-aral ng mabuti. Binawasan ang cellphone, kalahati lang ang cellphone. Ibig sabihin yung oras sa pagsa-cellphone. Diba? Pagkalabas galing sa school, talagang inaatupag agad yung mga assignments. Yung po yun. Kapag may exam, talagang no cellphone muna, no Facebook muna, no ML muna. Ganun po ang ginagawa ng ibang estudyante. Kasi alam nila sa kanilang sarili, sila po'y mahina. Na kung hindi sila mag-aaral, wala silang isasagot. So mga kapatid, mga minamahal, hindi dahilan kung ikaw ay mahina sa klase. So mga kapatid, sila po ay nag-aral ng mabuti. They study hard. Bakit sila ay nakapasa? Sa pag-aaral, nakatapos. Sige, kain lang kayo dyan kung kayo nagugutom. Hindi naman yan bawal. Kaya ang magagawa ko, ay kung kayo hindi nag-almusal. Diba? So wala po problema. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, para sa mga estudyanteng nariritohan, na hindi po dahilan kung kayo man ay mahina ang utak. Sapagkat marami po nakapagtapos kahit mahina ang utak. Si Erap nga, tuwan-tuwa eh. Yung talaga pagdating ng Amerika, meron pala siyang utak eh. Dito sa Pilipinas, siya daw ay walang utak. So mga kapatid, mga minamahal, fear not. Puntahan natin, i-apply natin to sa spiritual na buhay. Spiritual na buhay. Fear natin serving. So sapagkat mga kapatid, mga minamahal, mission, possible, not impossible. Luke chapter 1, verse 37, for with God, nothing shall be impossible. So yun po mga kapatid, mga minamahal. At kaya sabi po ng verse 14 ng 2 Timothy chapter 3, verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and that has been assured of knowing of whom thou hast learned them. So mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Kung bakit ang utos sa atin ay tayo ay magpatuloy. Kung titingnan natin ang mga nangyayari sa ating paligid, titingnan natin ang ating kakayahan, titingnan natin ang ating mga member, talagang mahirap, hindi natin kaya. But, subalit, sa Diyos ay wala pong imposible. For with God, nothing shall be impossible. So, kung bakit sinabi po dito, but continue down. So, mission possible. And pangalawa, mission or ministry protected. Ito po ay protektado ng Diyos. Amen. Hindi ko sinabing huwag mong pahalagahan, hindi ko sinabing huwag mong ingatan, pero ang unang-una na nag-iingat dito ay ang Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So magpapatuloy ang ministry, magpapatuloy ang mission. Amen po ba? Kahit wala tayo dito, ang misyon, ang ministry ay magpapatuloy. Kahit hindi tayo magbigay, ang misyon, ang ministry ay magpapatuloy. So mga kapatid, mga minamahal, mission is protected. Ito po ay iniingatan ng Diyos. Amen? So wala tayong kapangyarihan na ito ay ingatan. Ang ingatan natin ay ang ating patotoo. Yon ang ating ingatan. Yung ating patotoo, ang ating pag-uugali, yung buhay na ipinapakita natin sa ating kapwa. And then mga kapatid, mga minamahal, last,
Fear not in serving the Lord. Mission or the ministry, it is possession of God. Ito po ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung bakit sinabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, but continue thou in the things which thou hast learned. So ito po ay pag-aari ng Diyos. Ang ating dapat gawin po dito, ito ay pahalagahan. Tayo ay magpatuloy. Pag-aari ito ng Diyos, kaya ito dapat nating higit na pahalagahan sa namang bagay sa mundong ito. Kung mayroon tayong pahalagahan sa buhay, ay higit natin pahalagahan gawain ni Kristo. Gawain ni Kristo. Ito po ay sa Diyos, huwag mo sasabihin ito'y sa akin. Hindi ito akin, hindi ito atin. Ito ay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, fear not in serving the Lord. Continue. Huwag tayong mapagod, huwag tayong matakot. Ito ay sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, tayo nga, tayo mismo pag-aari ng Diyos, ng Panginoon. Kaya kanino natin ito ipapagamit? Masigit natin ito ipagamit sa Diyos kay Kristo. Dapat dito tayo nag-i-excel. Dapat dito ibinibigay natin yung ating the best. Dapat ito yung ating pinagbubuti. So hindi ko sinabi huwag mong pagbutihin ang trabaho mo. Hindi ko sinabi huwag mong pagbutihin ang pag-aaral mo. Hindi ko sinasabing huwag mong ibigay diyan ang the best sa iyong pamilya. Pero masigit natin pahalagahan ang ministry, ang gawain ng Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal. Last, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Last mga kapatid, mga minamahal, continue in serving the Lord. So ibig sabihin po nito, not to flee. Not to flee. Huwag po nating takasan. Amen? Huwag natin, pati yung gawain sa bahay na, huwag niyong tatakasan ng gawain sa bahay. Pupunta kayo sa church, sasabihin nyo, atin kayo, pero talagang main purpose nyo, reason ninyo, tumatakas lang kayo sa inyong gawain sa bahay. Huwag lamang mautusan, pupunta ng church. Huwag lamang mautusan, sasama sa soul winning. Huwag lamang mautusan, talagang sasama sa anniversary, sa malalayo. Huwag lamang mautusan, sasama sa outing. Sa mga kapatid, mga minamahal, yung gawain sa bahay, dapat ginawa na natin hanggang Sabado. Para pagdating ng Linggo, talagang wala tayong ibang iisipin, gawain ni Kristo. Amen po ba? So, not to flee. Yun po. So, tingnan natin ang Jonah chapter 1, verse 2. Jonah chapter 1, verse 2. Tingnan niyo po Bible. Sa Jonah. Sabi po dito, ang utos ng Panginoon kay Jonah, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Then 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Tumakas si Jonah. Ayaw sundin ang kalooban ng Panginoon. Ayaw sundin ang utos ng Panginoon. So 2 Timothy chapter 4 verse 10, ano po sabi po dito? For Demas had forsaken me, having loved this present world. So si Demas, tumakas din, iniwan din ang gawain, kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, continue. Ang ibig sabihin nito, not to flee in the will of God. Huwag po natin tatakasan ang kalooban, gawain ng Panginoon. Alam nyo, ito, madalas ko ito naririnig sa mga Kristiyano yung salitang scapegoat. Amin ko sa inyo, hindi ako matalino. Scapegoat. Sinerge ko sa kay Merriam-Webster, tinatanong ko. Tinay ko scapegoat. So, ang tinay ko ay E-S-C-A-P-E. Wala naman lumabas na scapegoat eh. Tapos, sa Tagalog English Dictionary, ito matas na kambing. Scapegoat. So
So, yun ang aking natagpuan, scapegoat. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako matalino. Nag-aaral din lang naman ako. Pero, natagpuan ko rin. Kakapray, ano ba yung scapegoat na to? Punta ako sa Google. So, mayroong lumabas. SCAPEGOAT, scapegoat attitude. Yan po ang mga Kristyano. Merong mga scapegoat attitude. So, lilinawin natin, scapegoating, the act of transferring responsibility for one's failures or frustrations onto a vulnerable group, often as a means of deflecting guilt or blaming. So, sinasangkalan, yan po. Scapegoat, mga kapatid, mga minamahal, ito ang Kristyano. Makinig po kayo. Sinasangkalan ng trabaho para hindi makapunta ng bahay sa bahay. Sinasangkalan ng trabaho para hindi makapanangbahan. Diba? Sinasangkalan ang school, pag-aaral, para hindi maka-attend ng Sunday. Yun po ang ibig sabihin ng scapegoat. Sinasangkalan ang bahay. Diba? Pastor, wala maiiwan. Baka mabuhay. Ang bahay, bahay bato. Diba? So, sinasangkalan ang aso, pusa, para hindi maka-attend ng mga church activities. Yan po ang salitang scapegoat. Maraming Kristiyanong ganyan. Sinasangkalan ng pamilya para hindi maka-attend talaga, hindi makapaglingkod sa Diyos kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng scapegoat. Sinasangkalan ng pag-aaral, kaibigan, para hindi magamit ng Panginoon. Yan po ang salitang scapegoat. Sangkalan, ng daming sinasangkalan upang maiwasan, upang hindi magawa ang mga kalooban ng Diyos. Daming Kristiyanong ganyan. Amen? So yan po yung naririnig ko lagi kay Brother Q, yung salitang scapegoat. Ano ba yung scapegoat? Kaya yung mga kapatid, ang utos sa atin talaga, nais ng Diyos, not to flee in the will of God. Huwag natin takasan ang kalooban, utos ng Panginoon. Continue. Huwag natin isangkala ng ating pamilya, ang ating trabaho, ang aso, pusa. Alam nyo, kung ganyan ang ating ugali, scapegoating lagi, baka isang araw kunin niya sa atin ng Panginoon. Right. Kukunin ang aso, tapos iiyak-iyak ka. Kukunin ang pusa, iiyak-iyak ka. Kukunin sa iyong pag-aaral mo. So, kukunin ang trabaho. Jowa. Diba? Sa akin, wala kukunin. Ligtas ako. Ligtas ako dyan, Brad. Hindi kukunin. Wala akong jowa. Okay? So, mga kapatid, yan po ang Kristyano scapegoating. So, mga kapatid, huwag po nating takasan. Huwag natin isaalang-ala o sangkala ng mga bagay sa ating buhay. So mga kapatid, don't flee from the will of God because the Lord our God never failed us. Kailanman hindi tayo binigo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag natin isangkalan, tumigil na tayo sa pagsasangkalan. Ang sangkalan, yung sa pagtatagtad lamang ng karniyan. Diba? So mga kapatid, si Moses, sinangkalan niya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Diba? Scapegoating, so nag-excuse. Meron siya mga alibi, excuses. Pero anong nangyari? Nasunod pa rin sa buhay ni Moses kung ano ang purpose o kalooban ng Panginoon. So, huwag natin isasangkalan na marami tayong utang. Bakit hindi tayo makapagbigay? Amen? So, scapegoating po yun. Pangalawa, sabi pa dito, never fail us. At tandaan nyo po, the Lord our God never forsake us. Hindi po tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Kaya huwag natin pabayaan ang gawain ng Panginoon. Bawat araw tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Never forsake us, never fail us, never forget us. God is good and faithful to us. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal,
tayo po ay huwag tataka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Last, sa pagtatapos, in conclusion, tapos na po tayo. So, continue daw, mga kapatid. Hindi lang ngayon, habang naririto po tayo sa mundo, tayo po ay magpatuloy. Nais ko lang po ibahagi sa inyo bilang pagtatapos. Having money or honey, having money or honey in your pocket or in your heart is nice. Yung mayroon kang pera dyan sa bulsa mo, sa wallet mo, or mayroon kang honey dyan sa puso mo, maganda yan. Diba? But having Christ in your heart is a million times better. So, lagi natin unahin ang Diyos si Kristo. Choose what lasts forever. Ang piliin po natin, mga kapatid, mga minamahal, ay kung ano ang eternal. Kung ano yung para kay Kristo. So, sapagkat yun po yung tumatagal. Only what's done for Christ will last. So, to God be the glory. Thanks be to God. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po niyang pagbibigay sa akin ng pribilehyo makatayo dito sa inyong mga harapan. At salamat din po sa inyong lahat na kayo po ay nandyan, nagpapatuloy. Tayo po ay tumayo, tayo po yung umuko, pumiti, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napag-aralan. Nawa ito po ay tumimo sa aming pong puso at isipan na kami po ay magpatuloy sa pagsunod sa iyong kalooban, pagsunod sa iyong mga utos, magpatuloy na ikaw ay aming pong paglingkuran. May biyaya man o wala. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran, mapagbiyaya. Araw-araw, mayroon po siyang biyaya sa atin. Kaya lagi natin titingnan yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi ang mga masasamang bagay na nangyayari sa mundong ito. Sapagkat doon tayo titingin, madi-discourage tayo, madi-distract tayo. Ang nais ng kaaway natin, ng dyablo, hindi tayo magamit kay Kristo. Hindi tayo magamit sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, magpatuloy po tayo. Nasimula sa araw na ito, tuloy-tuloy ang ating pagsamba. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Hindi putol-putol. At sana mga kapatid, mga minamahal, maging ugali natin na tayo po umaten maghapon. Amen. Sapagkat ang alauna, alas 2, alas 3, ito po ay araw pa rin ng linggo. Ang linggo ay para sa Panginoon. Half obedience, still disobedience. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran na masaya naglilingkod sa iyo. Salamat Panginoon sa mga kapatiran matapat na naglilingkod sa iyo. Salamat sa mga kapatiran patuloy na sumusuporta sa inyong pong gawain. Ibalik mo po sa kanila ang pagpapala. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho, kanilang mahal sa buhay, ang kanilang pag-aaral. Patuloy po po kami bigyan ng lakas upang kami po ay makapagpatuloy. Banal na Espiritu, samahan mo po kami gabayan, puspusin, upang kami ay makapagpatuloy. Ito po ang aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.